magandang umaga ating mag-aaral. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang pagtatalakay sa mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Pero bago tayo magtungo sa ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Rich, pwede bang palid ng prayer? Okay po, ma'am. So tayo mag-pray. Angel of God, guardian dear, to is God, meet me here. Ever is day, they have my side, light and light, true and God. Amen. Ayan, maraming salamat. Ngayon naman, kamusta yung naging weekend ng bawat isa, yung naging Sabado at Linggo ng bawat isa? Masaya po, ma'am. Masaya po, naman. Nakapagpahinga okay naman po. ba yung bawat isa? Opo. Bago tayo magtungo sa ating next na gagawin, meron tayong alituntunin sa ating paaralan o sa ating silid-aralan. So, ang una ay Umupo ng maayos. umupo ng maayos. Pakiayos ang mga upuan. Ayan. Pangalawa naman ay Makinig sa guro. guro. makinig sa guro or makikinig kay teacher. Yung pangatlo, Tumingin sa Tumingin sa taong taong nagsasalita. ayan, tumingin kung sino yung nagsasalita sa ating loob ng classroom. Pang-apat, Itaas ang kanang kamay kung nasagot. magtaas daw tayo ng kamay or raise natin yung kamay natin kung tayo ay nasagot. Yung panglima, Palaging magbigay ng respeto sa guro at kamag-aral. ayan, palagi lang tayong positive vibes at magbibigay ng respect sa bawat isa. So, next naman tayo ay magpupulot ng ating mga kalat. Pakipulot ang kalat ng bawat isa sa ilalim ng armchair. Ayan. So, next naman, tayo ay mag-aayos ng upuan. Dahil naayos na natin ang upuan natin kanina, ngayon tayo ay mag-uulat ng liban sa klase. May liban ba sa klase natin? Wala po. Ayan, very good. Bigyan ng isang bagsak ang bawat isa. Ayan. So, sa ating aralin ngayon, pwedeng Luigi pakibasa ang ating learning objectives. Natukoy ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Tama ko, ma'am. Next, ma'am. Sige. Sige, Rich, yung pangalawa. Ibibigyang pansin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karapatang sibil bilang isang mamamayan. Sige, yung pangatlo, ikaw na din, Rich. At nakasusulat ng isang journal kung paano mapapangalagaan ang ating mga karapatan. Ayan. Ayan yung mangyayari or yan yung magiging matututunan natin sa pagtapos ng ating klase. So, ngayon, tayo ay magbalik aral. So, ang lesson natin, ang naging lesson natin last week ay sa number 1, ano ang komunidad. Ayan, sige. Sa inyong pagkakaintindi, ano yung komunidad? Ma'am, ako, ma'am. Sige, Rich. Lugar kung saan tayo nakatira, ma'am. Very good. Bigyan natin ng 2 bagsak si Rich at 2 padyak. 1, 2, 1. Ayan. Pangalawa naman, sino ang bumubuo sa ating komunidad? Sige, Luigi. Mamamayan po. Mamamayan. Ayan, yung mga mamamayan. So, bigyan natin si Luigi ng 2 bagsak at 3 padyak. 1, 2, 3. Ayan. So, yung pangatlong tanong naman, bakit mahalaga ang alituntunin? Sige, Jerome. Ma'am, upang magkaroon ng kaayusan. Ayan, upang magkaroon ng kaayusan sa ating komunidad. Pang-apat naman, anong dapat gawin sa mga alituntunin? Ma'am, ako, ma'am. Sige, Ma'am. Rich. Ano, ma'am, para sundan ang mga ito? Para sundan yung mga alituntunin, bigyan natin si Jerome at si Rich ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ayan, very good. So, yung pang-last, Luigi, pwedeng pasagot. Paano tayo nakakatulong sa komunidad? Pag magiging responsable po, tsaka po masunurin po, ma'am. Ayan, very good. Bigyan natin si Luigi ng 1 bagsak. Ayan. So, tayo daw ay kukuha ng ating AP notebook. So, sasagutan natin yung mga question na i-present ni teacher. Pero bago yan, isulit nyo muna yung panuto at yung ating mga
kopyahan para sa sasagutan natin. So, meron kayong 3 minutes para kopyahin ito. So, sa AP notebook, wala nang magtatanong ha. Sa AP notebook natin siya isusulat. May nakaiwan ba ng AP notebook sa inyo? Apo. Ayan, sige. Yan lang, ma'am. Tapos na kumopya. Tapos na. Ayan, hindi pa Opo, sila ma'am. nasagot. Tapos na. So, tayo naman ay diretso o tutungo sa ating tanungang ayan. So, copy and answer din siya. Isusulat natin at ilalagay yung ating sagot. So, meron tayong 5 minuto para tapusin ito. Bawal mangopya at gawin lang ng tahimik ang ating gawain. Ayan, may tapos na bang kumopya sa ating sagutang tanong? Opo. Ayan, meron pang hindi. So, atin silang intayin. Ay, lang, ma'am. Patapos na, ma'am. May oras pa naman tayo. So, sagutan ng maayos at matalino yung ating sagutang tanong. Ayan, tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. Ayan, very good. So, makipagpalitan tayo ng papel sa ating katabi at tsekaan natin or lagdaan natin yung sagot ng ating classmate. Nakapagpalitan na? Opo. Ayan, nakapagpalitan na. So, ito ang ating sagot. Sa number 1, ang sagot ay A. Likas. Sa pangalawa naman ay number 2, B. Constitutional. Sa number 3, C. Which is ayon sa batas. Or number 4, yung letter A na likas din. At number 5 ay A din na likas din. So, sino ang nakakuha ng 5 points? Ma'am, ma'am. Ayan, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Ayan, so sa 4 points, Ako, ma'am. ayan si Rich daw, bigyan ng 2 bagsak. Sa 3 points, sino nakakuha ng 3 puntos? Si Luigi, bigyan natin ng 1 bagsak. Ayan, sa mga nakakuha ng 2 puntos, so isa, tayo ay babawi sa ating susunod na sagutan. So, ayan. May papakita ako, ayan. Nakikita nyo ba yung larawan? Opo, Ayan, ma'am. nakikita nyo yung larawan na eto. Tapon basura, ma'am. Ayan, nagtatapon ng basura. So,
Ano daw yung pinapakita sa larawan? Pagiging ano, ma'am? Ano daw yung pinapakita sa larawan? Ayan, dito sa dalawang larawan na ito, ano yung pinapakita Tama nila? ko, ma'am. Ano, Sige, ma'am? Rich. Try ko lang, ma'am. Ano, ma'am? Pagiging respeto, ma'am, sa kapwa, tapos pagiging respeto sa, ano, ma'am, kapaligiran. Pagrespeto sa kapwa o pagrespeto sa kapaligiran o ang ating tungkulin sa ating Ni Dad. komunidad. Ayan. Ayan, sige nga. Bakit daw mahalaga ang karapatan ng mga tao? Sige, Luigi. Ano po, ma'am? Para po maging ligtas at malaya ang mga bawat tao po, ma'am. Ayan, very good. Bigyan natin ng isang bagsak si Luigi. Ayan. Para daw maging ligtas ang bawat isa. So, next naman ay paano daw may papakita ang pagtupad sa iyong tungkulin bilang isang bata sa ating komunidad. Ako, ma'am. Sige, Rich. Ano po, ma'am? Pinapakita ko po ang aking tungkulin sa pamamagitan po ng pagsunod sa magulang po at pag-aaral ng mabuti. Ayan, masunurin daw si Rich at nag-aaral siya ng mabuti. Bigyan natin ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ayan, very good. So, ayan, may picture uli dito. So, ano yung nakikita natin sa picture na ito? Ayan, i-analyze natin or tingnan natin ng mabuti yung mga larawan na yan. Nakita na at pinag-obserbahan na yung ating larawan. Opo. Ayan, sige. May mga tanong din uli dito si teacher. Ayan. Sige daw. Ano daw yung nais ipahiwatig ng mga sumusunod na larawan? Ma'am, Sige, Jerome. ang mga larawan ay nagpapakita na mula pagkapanganak pa lang tayo ay may karapatan, may gobyerno na nag-aalaga at may mga saligang batas na nagtatanggol sa atin. Ayan, very good. Bigyan natin ng 3 bagsak si Jerome. Ayan. So, pangalawa naman, bakit mahalaga na mabatid ng isang batang tulad mo ang mga karapatan at tungkulin bilang isang mamamayan? Ako, ma'am. Sige, Rich. Ano po, ma'am? Mahalagang malaman ko po ito para alam ko po ang aking mga karapatan at kung ano po ang dapat kong gawin para makatulong po sa ating bayan. Ayan, very good. Para malaman natin kung ano yung mga karapatan natin sa komunidad at sa gobyerno. Ayan, bigyan natin ng 3 bagsak. Ayan, pangatlo naman. So, paano daw na isasagawa ang iyong karapatan at tungkulin? Sige, Luigi. Ano po, ma'am? Ginagamit ko ang aking karapatan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at iginagalang ko ang mga kapakanan ng iba't ibang tungkulin. Ayan, mahusay. Lahat tayo ay nag-aaral lang mabuti. So, bigyan ng 3 bagsak. Ayan. So, ano daw yung karapatang sibil? Ang karapatang sibil ay ang mga karapatan natin ng tao na nagbibigay ng kalayaan at proteksyon sa bawat isa tulad nating mamamayan. Ayan. Next naman, bakit daw mahalaga yung karapatang sibil sa isang demokratikong bansa? So, mahalaga ito sa demokratikong bansa dahil ito ay pinoprotektahan ang mga kalayaan, yung pagkakapantay-pantay natin o karapatan natin bilang isang tao sa ating komunidad. Ayan. So next, ano daw yung maaaring mangyari kung hindi pinapatupad ang mga karapatang sibil? Kung hindi pinapatupad ang mga karapatang sibil, maaaring magkaroon ng pang-aabuso or diskriminasyon, pwede din namang pagkakawala ng mga kalayaan sa ating mga mamamayan. So, yan, naiintindihan ba? Opo. Ayan, mabuti. Ayan, ito daw yung mga halimbawa ng karapatang sibil. Ayan, karapatang nating mabuhay, karapatan ng pribadong ari-arian, karapatang magpahayag, karapatan sa pananampalataya at karapatang maghanap buhay. Ayan. Ayan yung mga karapatan natin bilang isang miyembro ng ating komunidad. Pabasa ng ating panuto. Makinig at basahin na mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat ang bet kung ito ay nagpapakita ng karapatang sibil at may kung hindi.
Ayan. So, ang gagawin daw natin ay isusulat natin yung bet kung ito ay nagpapakita ng karapatang sibil at eme naman kung ito ay hindi. So, ilabas uli natin ang kwaderno natin sa AP at bibigyan kayo ni teacher ng 8 minutes para sagutan. Bawal magkopyahan na, walang magkokopyahan. Tahimik lang tayong magsasagot. Ang likot ni Rich, tapos na ba? Hindi pa, ma'am. Buko nito yung ma'am. O, pumirmi na tayo sa ano natin, sa upuan. May tapos na? Di pa, pa ma'am. po. Hindi pa. Sagot lang tayo ng tahimik, ha? Ma'am, di ko po makita ma'am yung number 10, ma'am. Ay, sorry. O sige, tatanggalin natin yung tablet. Tapos na ba? Di Hindi pa, ma'am. po. Number 5 pa lang ako, ma'am. Eh. Wala mo nang maingay, ah. Yan, meron na lang tayong 4 minutes. Kaya yung mga nasa number 3 and 4, bilisan na natin yung ating pagkopya. Ako, ma'am. May tapos na? Malapit na, ma'am. Malapit na, na. ma'am. Sige, magsagot lang kayo ng tahimik dyan. Ma'am, daw sa ma'am. O, tapos ka na. May hindi pa tapos, hintayin natin sila.
Meron pa tayong 3 minutes. Anong number ka na, Luigi? Ano po ma'am? 6 pa lang po nagkasagot mo. O sige. May 3 minutes ka pa para tapusin niyan. Malapit na sumabog yung boba natin. Parang malapit lang ba? Malapit na, huwag ka kasi makipag-ano, kausap kay Rich. Tapos na si Rich, ikaw hindi pa. Two minutes na lang. 2 minutes. Now, ma'am. Sasagutan din natin yan mamaya, ah. Ay! Nagka-ads. Ma'am, tapos na rin naman, ma'am. Tapos na? Pwede na tayong mag-check? Tapos na ma'am. Ayan, sige. So, dapat maging ano tayo, dapat maging honest tayo sa pagsagot natin ng ating papel. Kasi sasagutan natin yung sarili nating papel. Sige, sa number 1, sinong pwedeng sumagot? Oh, ma'am, oo, ma'am. O sige, Rich, pakibasa at ang iyong sagot. Ano, ma'am? Ang bawat bata ay maaari mapag-aral sa paaralan. Ano po, ma'am? Bet. Bet. Ayan, tama ba yung sagot niya? Ayan, Bet. Bigyan natin si Rich ng isang bagsak. Ah, Ayan, very good. Sino tama sa number 1? May mali ba agad? wala, ma'am. Wala po. Wala. O sige, sa number 2, Luigi. Ano po, ma'am? Pinapayagan ang mga tao na magsabi ng kanilang saloobin na maayos. Ano po ma'am? Bet po. Bet din. Tama ba ang sagot ni Luigi? Ayan, tama. Bigyan naman natin siya ng isang bagsak. Ayan, very good. Sa pangatlo, sino pwedeng sumagot? Ma'am, ako, ma'am. Sige, Rich. Ma'am. Pagkuha ng gamit ng kaklase na walang pahintulot. Ano, ma'am? Eme. Bakit sa tingin mo, Eme, yung sagot? Kasi, Sige. ma'am, ma'am, nanguha sa klase. Nangunguha siya ng gamit niya ng hindi sa kanya. So, ang tamang sagot ay Eme. Bigyan ng isang bagsak. Ayan. Sa pang-apat, ang lahat ay may karapatang magkaroon ng pangalan at pagkakakilanlan ng sagot. Ma'am. O sige, Rich. Ano, ma'am? Ang lahat ay may karapatang magkaroon ng pangalan at pagkakakilanlan. Ano po, ma'am? Bet. Bet. Bet ba talaga ang sagot? Ayan. O, bigyan ng isang bagsak. Ayan. So, pang-5. Sige. Luigi. Ano po, ma'am? Pananakit sa kapwa dahil iba ang kanilang paniniwala. Paniniwala. Ay, may po, ma'am. Eme. Ayan. Tama bang manakit tayo? Eme. Hindi po. Kaya eme siya. O, bigyan natin ng 2 bagsak. Pang-6. Ah, Sige. Sige, Rich. maaring sumamba ng ang isang tao ayon sa kanyang relihiyon. Ano, ma'am? Bet. Bet. Ayan. Tama. O, bigyan ng 2 bagsak din si Rich. Pang-7. Pagtatapon ng basura kung saan-saan, sabay-sabay, anong sagot? Eme. Eme, ayan. O sa pang-8, ang mamamayan ay maaaring bumoto kapag sapat na ang kanilang edad. Sabay-sabay? Bet. Bet, ayan. Pang-9, pangungutya sa kaklase dahil sa kanyang itsura. Eme po ma'am. Eme, ayan. Ano ba yung pangungutya? Pangaasar, ayan. Or pagsasabi ng hindi maganda. Ayan. Anong sagot ulit? Eme. Eme, ayan, very good. Pang-10, ang bawat isa ay may karapatang mapakinggan at maprotektahan ng batas. Sabay-sabay? Bet. Bet, ayan, very good. So, bigyan natin ng bawat isa ng Pakbet Club. Alam niyo ba yung Pakbet Club? Hindi po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak na pak, tas bet na bet. Tayo nga. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Pak na pak, bet na bet. Ayan, very good. O, sinong naka-10? Yan, may naka-perfect ba sa ating Beto Eme na sagutan? Jerome po. Tawan-tawa naman si Jerome. Gustong-gusto niya yung pak-bet club. Jerome po. Ayan, sinong naka-9? Oo, ma'am. 8? Ako, ma'am. 7? Ayan, babawi na lang yung ibang hindi mas mababa pa sa 7 yung kanilang score. Ayan. Ayan, sige. Dahil nakapag-ulit ulit tayo or nakapagsulat ulit tayo ng ating quiz, tayo naman, may tatanong naman uli si teacher. Ayan, sige daw. Ano daw yung karapatang sibil? Ma'am. Sige, Luigi. Ito ang mga karapatan natin bilang tao at mamamayan tulad ng kalayaan at pagiging ligtas, ma'am. Ayan, very good. Bigyan ng isang bagsak. Sige, si Rich nga sa pangalawa. Tawa siya ng tawa kasi. Ma'am, ma'am? Ano po? Bakit mahalaga ang karapatang sibil sa isang demokratikong bansa? Ano po, ma'am? Dahil mahalaga po ito para malayo tayo po, pantay-pantay, at may boses po tayo sa ating bansa. Ayan, very good. Lagi nating tatandaan yon na tayong lahat ay may boses sa ating bagsak. Bigyan ng isang bagsak. Sige, sa pangatlo, ano ang maaaring mangyari kung hindi ipapatupad ang mga karapatang sibil? Sige, Jerome. Mawawalan tayo ng kalayaan. Hindi magiging pantay ang lahat at magkakagulo. Ayan, tama. Hindi tayo magkakaroon ng kalayaan at ang bawat isa ay magkakagulo. Bigyan ng isang bagsak. Sige, sa pang-apat. Ma'am. Sige, Rich. Ano po? May karanasan ba kayo kung saan nagamit ninyo ang inyong karapatang sibil? Ano po, ma'am? Opo, ma'am. Kapag malayo po akong nakapagsalita at nakapilis ng gusto ko. Ayan, very good. O, bigyan natin ng isang bagsak si Rich. Ayan, sige, sa pang-5. Ang karapatang sibil ay nauukol sa pagtatamasa ng mga mamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Sige, Luigi. Ano po, ma'am? Tama po. Dahil sa mga karapatang ito ay payapa at masaya tayong namumuhay po. Ayan, very good. Masaya tayo namumuhay sa ating komunidad. Bigyan ng isang bagsak. Sige, ayan. Sinong pwedeng magbasa sa ating karapatang mabuhay? Sige, Luigi, pakibasa. Tungkulin. Tungkulin ang pangalagaan ang sarili o pangalagaan ng mga magulang ang mga anak. Halimbawa, sa babaeng nagdadalawang tao, tungkulin ng ina na pangalagaan ang kanyang sarili upang masiguro ang kaligtasan ng sanggol. Ayan. Dito sa picture, ano nakikita natin sa picture? O sa literatong pinapakita ng guro? O, Buntis. po. buntis. Ano yung nasa loob ng tiyan ng babae? Sanggol. Sanggol Baby. or panibagong buhay dito sa mundo. So, yung karapatan ng tao na mabuhay ng ligtas, ayan ang karapatan nating mabuhay. Tungkulin nating alagaan yung ating sarili at ating pamilya sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon at ng ating ina. Sige, pangalawa naman, ano tong nasa picture? Ano, ma'am? Pera, ma'am. Pera, ano pa? Ano pa? Ang daming picture dito, may tao. The building. Building, ayan. May langit, ma'am. May ulap, may langit daw. Ayan. Ito naman ang ating ano daw? Karapatan magkaroon ng pribadong ari-arian. Sige, Rich, pakibasa yung karapatan natin magkaroon ng ating pribadong ari-arian. Ano po, ma'am? Ang tungkulin na gawing legal ang pag-aari. Mapayabong ang mga ito at gamitin upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan. Halimbawa nito ay pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pera. Mga bagay na tunay nilang kailangan. Ayan, yung karapatan daw natin magkaroon ng pribadong ari-arian ay yung karapatan na
karapatan natin sa ating sariling pag-aari o ang ating ownership sa English. Tungkulin din natin gamitin ito ng tama at makatulong sa kapwa. Katulad ng halimbawang nakalagay sa ating presentation, pagtulong sa mga nasalanta ng baha, sa pamamagitan ng pagbibigay ng foods o ng pagkain, damit, pinansyal na pagtulong o mga bagay na tunay nilang kailangan. Ito naman, ano yung nakikita nyo dito sa larawan? Ano to? Magjowa. Magjowa. Kasal. Yan, kasal. Ano pang Mag-asawa meron? po. Ayan, may bulaklak. Ayan, masaya ba sila? Ah. Ito naman ang ating karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Ayan, sinasabi dito, tungkulin na pangalagaan ng pamilya. So, halimbawa daw ay yung pagiging isang mabuting halimbawa sa mga anak, pag-iwas sa mga eskandalo na magiging sanhi ng pagsira sa pangalan ng ating pamilya at pagsasabay ng mga bertud bilang isang pamilya. So, yung karapatang magpakasal o bumuo ng sariling pamilya ay tungkulin na mahalin at pangalagaan natin ang ating pamilya. Yan, di ba ayaw naman natin na pag sinabing yung apelyido natin or sinabi na, ay anak yan ni Lorna, ganyan, yan, makulit na bata yan, tas yung nanay yan, puro chismis lang ginagawa, di ba? Ayaw naman natin na ganon yung maging tingin or pag naririnig yung pamilya natin, ay ganon yung iisipin sa atin. So, ayan, yung ating karapatang magkaroon ng pamilya o ng pagkakasal. Eto, ano nakikita nyo dito? Ano ma'am? Cross. Cruz. Sige Araw nga po. daw. Araw. Ano pa? Ano sa tingin nyo yung minimin or ibig sabihin ng litratong Ano ito? ma'am? Sa Kasa po, ma'am. Pag-asa. Ano pa? Ano ma'am? Sa Diyos. Sa Diyos. Ayan. Ito naman ang ating karapatan sa pananampalataya. So, tungkulin daw na igalang ang ibang bansa yung relihiyon o paraan ng pagsasamba ng iba. So, yung karapatan na pumili ng rehiyon o paraan ng pagsasamba, ito ay tungkulin na igagalang yung paniniwala ng iba't ibang tao, di ba? Sige nga, magbigay tayo ng ng uri ng relihiyon. INC po, ma'am. INC or Iglesia ni Cristo. Ano Ano ma'am? pa? Katoliko ma'am. Katoliko, Roman Catholic. Sige nga ano daw yung religion ni Rich? Christian naman. Christian daw. Si Jerome. Islam po, ma'am. Islam. Islam daw si Jerome. Si Luigi. Ano po, ma'am? INC po. Ayan, INC, di ba? Iba-iba yung paniniwala natin. Si Teacher ay United Methodist Church. So, si Teacher ay UMC. So, iba-iba yung paniniwala, iba-iba yung ating kultura sa pananampalataya. Pero iisa lang naman yung Diyos na ating pinagsasambahan at pinapapurihan. Kaya, dapat, kahit iba-iba yung ating relihiyon, iba-iba yung paniniwala natin, dapat natin itong Respeto. irespeto. Ayan, very good. So, eto naman, anong nakikita nyo dito? Ano yung mga tao dyan? Apintero. Tatrabaho. Carpintero, nagtatrabaho, ano Pulis, pa? ma'am. Pulis. Nandito ba yung mga pangarap nyo paglaki nyo? Apo. Iba ma'am, Oo wala daw, pa. ayan, very good. Ay, wala pa daw dito or wala pang wala pang gustong maging trabaho si Rich sa future. Pero ito ang ating karapatang maghanap buhay. Sige, Rich, pakibasa. Ano po? Karapatang maghanap buhay. Tungkulin maghanap buhay ng marangal. Tungkulin ng bawat isa na magpunyagi sa trabaho o hanap buhay at magpakita ng kausayan sa anumang gawain. Ayan, yung karapatang maghanap buhay daw ay ang karapatan nating magkaroon ng trabaho at tungkulin na magtrabaho ng marangal at masipag or katulad ng karapatan nating magkaroon ng pamilya, karapatan din nating magtrabaho para ang ating pamilya ay ating maitaguyod sa araw. Ayan, dahil nagmamahal na din, nagkakaroon na ng inflation, kailangan talaga nating magtrabaho or yung pag tayo ay lumaki na, nandun na tayo sa tamang edad, dapat tayo ay magtrabaho ng marangal, di ba? Dapat marangal yung trabaho natin. Syempre, hindi naman tayo magtatrabaho sa mga illegal na trabaho. Ayan. So, ayan ang ating karapatang maghanap
Buhay. O sige nga, eto daw. Ano daw nakikita natin dito sa litratong ito? Airplane, ma'am. Airplane. Ayan, nakasakay na ba kayo ng eroplano? Ay, wow. Nakasakay na si Jerome ng eroplano. Ayan, ano pa bukod sa airplane? Ano, ma'am? Meron ding passport. Sinong wala pang passport dito? Opo. Ako din, wala Ano pa yun, din ma'am? akong Ticket. passport. Ano yun, Ayan. ma'am? Passport, ayun yung parang card na pag pinresent natin sa airport, pwede tayo makapunta sa iba't ibang bansa. Dahil dyan, ito ang ating karapatang pumunta sa ibang lugar o sa ibang bansa. Luigi, pakibasa. Tungkulin na igalang ang mga pribadong boundary, kakibat ng karapatang ito na kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. Tungkulin na sumunod sa mga batas na pinapairal ng ibang lugar o bansa. Ayan. Yung karapatan daw natin pumunta sa ibang lugar ay karapatan na maglakbay o magpalipat-lipat ng bansa. Ano ba yung bansa natin ngayon? Nasaan tayo? Pilipinas. Nasa Pilipinas. Ano daw yung gusto nating puntahan na na lugar pag lumaki tayo na ibang bansa? Japan, ma'am. Japan, ma'am. Sa Japan, ayan. Gusto nila pumunta ng Japan, ayan. Ito daw ang tungkulin na sumunod sa batas at igalang ang ibang tao kapag tayo ay naglalakbay o nagpapalipat ng ibang bansa o ng ibang lugar. So, doon, ayun ang ating mga karapatang pumunta sa ibang lugar. Ayan, sige. Para daw mas matutunan pa natin kung ano ba yung mga karapatan natin bilang isang tao sa komunidad, may papanoorin tayong video presentation. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat. Tatalakayin natin ngayon ang karapatang sibil. Pero bago yan, alamin muna natin ang karapatang pantao at mga iba't ibang uri nito. Karapatang pantao ay pamantayang murag o kawalian na naglalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawi ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas munisipyo at batas manlulaibigan. Ito ang mga mahalagang dokumento na naglalahad ng karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Una, karapatang sibil. Pangalawa, karapatang politikal. Pangatlo, karapatang ekonomiko. Pang-apat, karapatang sosyal. Panglima, karapatang kultural. Ngayon, talakayin na natin ang karapatang sibil. Ang karapatang sibil ay tumutukoy sa mga karapatan na mayroon ng isang individual na itinatago at pinapahayag ng batas. Ang mga karapatang sibil ay may layuning protektahan ng mga tao o individual na makaranas ng maling akusasyon o hindi kaya ay pagkaita ng estado o ng pamalaan ng pagkakataon. Mga halimbawa ng karapatang sibil. Una, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang mabuhay. Pangalawa, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang magkaroon ng kalayaan at maayos na seguridad. Pangatlo, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang magsalita o hindi kaya ay ihayag ang sarili sa pamamagitan ng malayang pagpapahayag. Pang-apat, ang lahat ng bata ay may karapatang maranasan ang pagkakaroon ng katipunang proteksyon. Pang-lima, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang pumili ng pagtatrabahuan at lumaban sa hindi pantay na pagsasama. Pang-anim, ang mga Pilipino ay mayroong karapatan sa paglilitis at karapatang magkaroon ng pantay na panlilitis. Pang-pito, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang sukat, isa, hindi kaya ay organisa ng mga unay, kaya ay organisa. Pang-walo, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang hindi makulong dahil sa pagkakaroon ng trabaho. Ikasya, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang magkaroon
sa mga hindi makapigilang pagdakip o paghanap ko ng maaari-ariya. Mapalad tayo bilang mga tao dahil mayroon tayong karapatan. Sa kabila nito, ay dapat natin itong pangalagaan. Maraming paraan upang mapangalagaan ang karapatang pantao. Ngunit, ito ay palaging nag-uumpisa sa ating sarili. Una, alamin ang mga karapatang pantao. Sa unang hakbang na ito, ito'y nagbibigay sa atin ng mga ideya kung ano ba ang ating mga karapatan at mga responsibilidad ng kaakibat ng bawat karapatan. Pangalawa, isa puso at isa isip ang bawat karapatang pantao. Pag ito'y iyong ikinintal sa isip at itinanim sa isipan, ay maisasabuhay ito. Pangatlo, laging tatandaan na ang mga karapatang ito ay hindi lamang taglay ng iyong sarili. Kaya naman, respetuhin din ang ibang tao dahil sila'y may taglay din ng mga karapatang ito. Pang-apat, huwag lumubag sa karapatang pantao, kagaya ng pananakit ng iba o di kaya'y pagtapak sa pagkatao ng iba. Dahil sa oras na nilabag mo ito at may ginawang nilabag sa karapatang pantao, sa iyong kapwa ay parang nanarinig din niyapura ng sarili mo. Pang-lima, ikintal ang bawat responsibilidad o tungkulin ng kaakibat ng bawat karapatan. At ang panghuli naman ay huwag aabusuhin ang mga karapatang pantao na ating taglay. Dapat nating tandaan na ang lahat ng bagay ay mayroon tayong limitasyon. Ilan lamang ito sa mga paraan at tandaan upang mapangalagaan ang karapatang pantao. Ang bawat isa ay dapat natin isapuso at isabuhay para din sa ikakabuti ng ating sarili at ibang tao. Ayan, dahil natapos or napanood natin yung other insight sa ating karapatang sibil o karapatang pangtao, tayo ay may sagutang tanong. Kumuha uli ng ating araling panglipunan na notebook at magsagutan ang ating mga tanong. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para ito ay matapos. So, Bomba ulit, ma'am. yes, bomba uli. Gagawin natin ito ng tahimik at maayos sa ating notebook. 5 minutes lang 5 minuto lang. Sagutan natin ng maayos at walang magkokopyaan. Meron pa tayong 3 minuto.
Tapos na daw si Rachel. May hindi pa tapos, hihintayin natin sila. Dalawang minuto na lang. May tapos na. Sino hindi pa tapos magsagot? Si Jerome, ma'am. Hindi Lahat ng hindi pa papel. tapos. Meron na lang tayong 1 minuto para magsagot. Tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. Apa. Ayan, dahil tapos na, pakitago na lang muna ang iyong mga kwaderno at ipapasa nyo ito sa akin or kay teacher mamaya at si teacher na ang mag-check. So, ayan, tayo naman ay dadako sa ating pangkatang gawain. Ayan, Rich, pwedeng pakibasa ng ating panutok. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat, basahin at sundin ang mga talagang gawain sa bawat pangkat. Magtulungan upang maipakita ang pag-unawa tungkol sa karapatang pantao, karapatang sibil at tungkulin ng mamamayan. Ayan, so tayo ay makahati sa 4 na grupo. So, ang unang pangkat ay gagawa ng arts or ang gagawin ay poster making. So, gagawa sila ng isang makulay at malikhaing poster patungkol sa karapatang pang-sibil. Pwede nilang gawin ay yung larawan o simbolo ng karapatan or maikling slogan or malinis at malikhaing disenyo. Ayan. So, ang group 1 ay sina Rich. So, ang gagawin nyo ay poster making. Para naman sa pangalawang pangkat, ang gagawin nyo ay jingle making. So, gagawa kayo ng maikling jingle patungkol sa kahalagahan ng karapatang pantao. Dapat nating tatandaan sa paggawa ay gumamit ng simpleng tono o himig. Maikling ngunit malinaw ang mensahe at lahat ng miyembro ay makikilahok sa pag-awit. So, ang halimbawa ng mensahe na gagawin ninyo sa inyong jingle ay karapatan ng bawat isa. Dapat igalang at pahalagahan. Naunawa ng ikalawang pangkat. Apa. Para sa ikatlong pangkat, ang gagawin nyo ay literary arts o ang paggawa ng isang tula. So, gagawa kayo ng isang maiksing tula patungkol sa tungkulin ng mamamayan. Dapat nating tatandaan na ito ay may 4 hanggang 8 taludtod, gumamit ng salitang nagpapakita ng pagiging isang mabuting mamamayan. So, malinaw dapat ang mensahe ng ating tula. So, yung mga paksang pwede nyong gamitin ay ang pagsunod sa batas, pagmamahal sa bayan, o paggalang sa kapwa. Naiintindihan ng ikatlong pangkat? Apa. Ayan. Para naman sa ika-4 na pangkat, ito ay ang dula-dulaan o role-playing. Magsasagawa sila ng maikling dula-dulaan na nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng kapwa. So, ang maaaring maging sitwasyon o dula-dulaan ninyo ay paggalang sa opinyon ng kaklase, pagtulong sa batang inaapi, or
pagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat. Ang dapat nating tatandaan sa paggawa ng dula-dulaan ay may malinaw na simula, gitna at wakas. Lahat ng miyembro ay may papel o gagampanan at maikling presentasyon lamang ito. So, ayan, pumunta na kayo sa inyong assigned area or sa inyong mga groupmates at pumunta ng tahimik at huwag magingay, walang tatakbo. Meron kayong 5 minuto para ito ay gawin. So, meron ulit kayong 5 minuto. Ito ay magsisimula na ngayon. Tapos na Tapos po. na po. Ayan, tapos na. So, ang bawat pangkat ay natapos na. So, meron tayong reflection o proseso ng ating ginawa. So, pakisulat at pakisagutan ito sa inyong kwaderno. Kasunod lang ng sinagutan natin kanina na chechekan ni teacher. So, ayan. Meron kayo 2 minuto para ito'y kopyahin. So, yan. Kopyahin ng tahimik lang. May tapos na. Ano lang ma'am, last na lang ma'am. Ayan, last na lang daw. Last part na. Ayan. Hintayin natin yung mga hindi pa tapos. Ayan, tapos na ang lahat. Tayo naman ay magpuproceed na sa ating pagtatambalin. Ayan. So, ang panuto natin ay babasahin natin yung hanay A. Ito yung hanay A. Ayan, babasahin natin siya at pagtatambalin natin siya sa tungkulin at pipiliin natin yung akibat ng karapatan niya sa hanay B. So, meron ulit kayong 2 minutes para tapusin ang ating pagtambalin. So, yan. Sa kwaderno nyo uli ito sa AP. Ayan, may tapos na ba? Hindi pa ma'am. Hindi pa. Hintay pa lang, Sige, ma'am. hintayin natin lahat ng hindi pa tapos. Ma'am, tapos na. Ayan, tapos na. Tapos na ba yung lahat? Tapos na ang lahat? Opo, ma'am. Ayan, sige. Tayo ay mag-check na. So, sa number 1, ano ang sagot? Ang sagot ay Letter A. letter H. Ano ang letter H? Magkaroon sa pagnakita at kabuhayan. Number 2,
Letter G. Letter G. Ano ang letter G? Pumili ng presyon o hanap buhay. Number 3. Letter F. Ano yung letter F? Bumuo at sumapi sa samahan. Ayan. Ano yung number 4? Sagot. Letter E. Ano yung letter E? Alayang pagbabayad. Number 5. Letter D. O ano yung letter D? Magkaroon ng ari-arian. Number 6 naman ay letter C. Pumili ng sariling relihiyon. At number 7 ay letter B. Ang bumoto ay ayon sa tamang gulang. Ayan. Sinong naka-perfect? Sinong may 7 points? Ayan. May 6 points. 7. Ayan. Sa number 5 points, ayan, yung mga nakakuha ng 5 pababa na scores ay babawi na lang sa ating susunod na pagsusulit. So, ngayon naman, magkakaroon tayo ng assignment. So, paano to ay piliin natin yung angkop na tungkulin ng mamamayan na inilarawan sa bawat pagpapahayag sa pamamagitan ng pagguhit sa katumbas ng emoji. Ayan, nandito yung emoji natin sa ating baba. Yung heart ay pagmamahal sa bayan. Yung wow naman ay pagsunod sa batas. Yung sad naman ay pagtatanggol sa bansa. Yung haha naman ay paggalang sa karapatan ng iba. At yung care reaction naman ay pakikipagtulungan sa pamahalaan. Ayan. So, yung number 1, ayan. Sabihin na lang ni teacher at isusulat nyo or i-drawing nyo yung reaction. So, number 1, masigasig na nakikilahok si Alex sa clean-up drive ng kanilang barangay. Ayan. Masigasig na nakikilahok si Alex sa clean-up drive ng kanilang barangay. Number 2, tumatayo at inaawit ni Juliana ang lupang hinirang kahit na siya ay nasa loob ng sinehan. Number 2, tumatayo at inaawit ni Juliana ang lupang hinirang kahit na siya ay nasa loob ng sinehan. Number 3, maingat si Aidan sa pakikitungo sa lahat ng tao sa kanyang nakakasalamuha. Number 3, maingat si Aidan na nakikitungo sa lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Number 4, nagbabayad ng tamang ruwis si Percival. Number 4, nagbabayad ng tamang buwis si Percival. And last number 5, sinusuportahan ni Leonor ang mga programa sa pamahalaan lalo't higit kung ito ay tungkol sa mga kababaihan at bata. Number 5, sinusuportahan ni Leonor ang mga programa ng pamahalaan lalo na kung ito ay tungkol sa mga kababaihan at bata. So, ayan. Checkan nyo na lang yung papel nyo. So, sagot natin ay number 1, ito ay Pakikipagtulungan sa pamahalaan. so ito ay anong reaction? Care. Sa number 2 naman, ito ay anong reaction? Heart. Sa pangatlo naman, anong reaction ito? Ha. Sa pangatlo naman, sa pang-apat naman ay wow na reaction. And sa last, ito ay care reaction. Ayan. Lahat ba ay nakakuha ng tamang sagot? Apa. Ayan, very good. So, ayun lamang para sa ating lesson ngayong araw at tayo ay magkikita ulit bukas para sa ating susunod na lesson. So, bye-bye! Thank you po, ma'am.